Kunsyal, si Sir Chairman sa Committee on Business, Trade and Industry, Committee on Education, and Committee on pamanto kung isa ka committee. Committee on Economic Enterprise of the city. Kunsyal, Friday, doon ay nag-open ng business dire. Pwede naman Mr. Regarding sa ato ang business situation in the city, no, lipay kay takay atong Friday, August 8 na ay nag-opening og business dire sa ato ang syudad. Usa kini siya ka bag-ong business. In fact, the first in Osamis City. Ang ilahang business style or business kuan nila is specialty nila is kaning broker sila sa mga condominium developers, mga housing, ingon ana, no, mga buildings, ingon ana. So kita kung naatay need nga ngita tag mopalit tag condo or townhouse or a subdivision bakaha or a unit na pwede ta mo konsulta sa ila because they are affiliated with a lot of big developers, big subdivision, big mga kining mga condominium owners, no, nga maka-guide sila sa ato asa ta maayo mo invest, asa ta maayo mo palit. If ever pod na natay unit nga gusto nato ipa-rental, pwede po ta magka-consult sa ila. So, basically, ang ilahang business is marketing services on condominiums and mga units. So, unsay itong baton? O dako kay siya nga pasalamat na sa ato ang city kay ang ilang business permit in just 2 weeks time na nagawas good, no? Wa sila nag-expect. They were expecting nga dugay kay bag-o man siya nga business. Pero dali ra kaayo na process, dali ra kay na trabaho sa ato ang city, sa ato ang LGU. So nalipay pud ta nga nakadungog sa ilang appreciation. Ana kini siya sa kuan Filipino Homes ni siya, itong mga para sa atong mga listeners na ani siya sa Gango, Porokuan, katong New Road nga dapit. So, ang ngalan sila business Filipino Homes. So, ang ato buhaton mo ato lang ta sa ila. Kumuadto ta sa ilaha, dayon mag-inquire ta dito, then mangayo ta og mga consultation advices, muhatag sila daghan kay sila mga connections. Kunsyal, ang Osamis, taga-Osamis lang ba makita na sa taga-Osamis? Ay, dili lang kay taga Osamis, and in fact gani ang Osamis is just their branch. So we're just so happy nga naka-decide gid sila nga diri sila mag-expand silang business, no. They have offices all over the country, especially ilang main branches in Cebu. So pwede pod nga any gusto nimo nga developers sa Cebu, gusto ka mangita developers, naapod sila i-contact ka ana, Manila, even abroad naa sila mga connections. Salamat kayo na Kunsyal. Doon na ito ihangyo ang gasoline. Naay isa ka gasoline station ganina, no, nga naghangyo siya, Trident gasoline station, kay ang iyang business is 24 hours service. So kung mohangyo siya nga magpa-approve sa iyang operation for 24 hours a day, kay tungod naa man tay curfew. So ganina gi-approve nato ang iyahang operating time sa iyang business. Okay na siya mag-open for 24 hours a day. So naghangyo siya nga mahimong 24 hours ang nga. Yes, nga maka-operate siya for 24 hours a day. Even if na ay curfew. Okay. Karon na pa man tay curfew, no? Naagyapon tay gi-observe nga curfew up to 1 o'clock, no? So for the adults, and then up to 2 a.m. ba to? Di kay ko sure, either 1 a.m. or 2 a.m. So tungod kay gasoline station siya, tungod ang gasolina usahay emergency, magkinahanglan ta midnight, ingin ana kuan ni siya, gi-allow ni nato siya na mo operate. So far, usa lang ka gasoline station na kanyo? So far, usa pa ka gasoline station karon diri sa Osamis nga nag-operate og 24 hours. Unsa nga gasoline station nga dito? Trident dito sa Tinago. Nakoy usa Kunsyal katong para sa mga
sa iro? Just a week ago, naghatag tag information on kining mga ato ang i-review bitaw nato ato ang mga ordinances if ever naabaka tay ordinances on stray dogs, on anti-rabies program, because if you remember, Sir Dodong, si ato ang city vet nagkandak og free neuter kapon, no, sa mga iro ug iring nga free. So because naatoy mga advices si Dr. Calyaw nga we need to control the population of this of our pets, especially good kaning stray dogs kay unvaccinated ni sila, wa may mga tag-iya. So sila ang makaharm usahay tungod sa kadaghan nila. Daghan na pud kay tag mga incidents or mga reports nga mga accidents nga na-happen because of stray dogs. Kay naglikay na disgrasya na hinuon ang motorist or mga ninglabay lang napaakan og stray dogs. So kung kani animal bites, no, very serious ni siya nga kaso kay makapatay ang rabies. So we don't want that to happen all the time, every time sa ato ang mga usamisnods, just because daghan ta nag-tolerate ta sa kadaghan sa stray dogs. So we need to control the population. We need to regulate the owning a pet sa ato ang panimalay. So atong gi-review, we don't have any ordinances at all nga existing kabahin aning mga stray dogs, but we do have a national law. So it's RA 9482 nga nag-ingon din nga dili gyud allow ang stray dogs. If ever na kay iro, kinahanglan dili na nimo pasagdahan nga maglaag-laag, maglakaw-lakaw to the point nga maka-cause siya accident, to the point nga maka-bite siya, no? Then if ever nga maka-bite na imong iro, kinahanglan ikaw ang magbayad sa mga injections expenses, atong medical expenses atong napaakan. So kana minus ta og ordinansa ana. So we need to strengthen the RA 9482 and craft an ordinance that will really suit the needs and the situation of our city. So in time pohon, by next week, we'd be moving or presenting a proposed ordinance on kaning management and regulation of animal pets, no, ownership. Ang ato ko sir, i-regulate lang nato. Naatay regulations, that means we have provisions nga unsay allow, unsay disallow, and then we provide also penalties, no, para mapalig-on jud nato ang balaod. So doon ay penalty sa mga tag-iya nga pagpatagan sa iro. Yes, natay mga penalties ana nga especially kung ma-pick up siya sa ato ang city vet, ma-pick up siya sa atong mga barangay tanod nga ang stray dog ma-pick up nato, ato pa man na siyang i-shelter, no, for 3 days, then nagyud tay fees nga bayro nun nga gi-impound ang ato ang iro. Dayon kinahanglan mga tubang gyud ta anang makapaak ang atong iro. So kung dili ta mga tubang ana, pwede ta ma-penalize ana, pwede ta matawag dayon sa ato ang barangay kapitan, no, nga ato bangon gyud na nimo. Salamat. Anyway, wa pa man pod ang resolution konsyal. Wala pa ang ordinance. Ordinance yes, ordinance gyud na siya, Sir Dong, kay dili mahimog resolution. Kinahanglan ordinance para permanent na siya, and then kuan na dayon kanang ma-implement na siya with the participation, of course, of our barangay tanod, ato ang city vet, ato ang mga TMO, ato ang mga traffic management officers, sinana. Konsyal, salamat kayo konsyal. Imuha na lang tingaling mensahe konsyal. Thank you kayo sa mga listeners nato sa DXDD. Hinaot ko nga kita mga usamisnon magpadayon ta og support whatever the programs and projects of our governor, of our LGU, sama sa kaning mga balaod nga atong ipangpas. I really hope that everyone will
will participate and give their active comments and give their active participation to make this legislation successful and effective. Thank you. Salamat kayo si Konsyal Cecil ko. Konsyal, salamat kayo. Thank you. Good. Thank you.